Mga kapatiran, Jesus loves you. Ayan, totoo po yan. Mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin na at pag-pray po natin yung mga may kaarawan. No? Last Sunday na po ng buwan ng October ngayon. So, pag-pray po natin si Tatay Inyong. Yehey! Happy birthday, Tatay Inyong! Ang birthday niya po talaga ay bukas. Pero, syempre, dahil hindi tayo magkikita-kita bukas, kaya ngayon pa lang ay binabati na natin si Tatay Inyong. Amen! At mamaya, meron po tayong konting salo-salo. At sa November 2, si Ate Kate naman ang magse-celebrate ng kanyang birthday. Amen. Baka may na-miss ako, wala po ba? For the coming week, wala? Wala po. Sige, tayo po'y manalangin na. Kung wala na, Lord, salamat sa umaga na to. Salamat sa kakatapos po naming Panginoon na pananambahan sa pamamagitan ng awit. Nawa, O Diyos, ay nalugod ka sa bawat isa sa amin kung paano po kami sumamba sa pamamagitan ng awitin, O Diyos. Patuloy dalangin namin ang umaga na to. Wini-welcome namin ang presensya ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ang tunay nga, God, wala kaming ibang pinaka-espesyal na kasama dito kundi tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po. Salamat din sa buhay ng mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Bukas si Tatay Inyong, Lord. Thank you, Lord God, sa panibagong taon na binigay mo po kay Tatay Inyong. Iba yung lakas, gasigasigan, at Panginoon yung magandang kalusugan. Walang sakit karamdaman. Mahabang buhay. Yung po yung panalangin namin kay Tatay Inyong. Ganun din kay Kate, Panginoon. At tunay nga, ikaw yung unahin niya, mahalin niya, at higit sa lahat, sumunod siya sa iyo, Panginoon. At ano man yung kung meron man silang mga kahilingan sa kanilang mga puso, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob to, lalo't ito'y nasa iyong kalooban, Panginoon. We also pray for Kuya Pedro Bondal na kumakandidato bilang kapitan ng lugar na to. Lord, tunay nga sa lahat ng mga kandidato, let your will be done. Ikaw po ang siyang bahala sa lahat ng mga tumatakbo ngayon, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay hipuin mo po sila at pangunahan mo po sila, God. At sa bawat isa na naririto, dalangin po namin, Panginoon, patuloy ka naming maluwalhati sa lahat po na aming gagawin at sa mga wala po, Panginoon, dalangin namin na nasa maayos po silang kalagayan at sa mga susunod na panahon ay makasama po namin sila, O Diyos. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Konting tiis po tayo at medyo mainit po ang panahon natin ngayon, ano? Amen! So, pag-aralan po natin ngayon yung mga bagay-bagay kung saan ay nung nakaraan, balikan lang po natin yung mga inaral po natin. Noong unang linggo nitong buwan ng October, clothe yourself with our Lord Jesus Christ. Amen. Pangalawang linggo, surrender your anguish to God. Pangatlong linggo, to live is for Christ. Amen po. Ating pong buhay, ang mabuhay ay para sa Panginoong Hesus. Amen. Pang-apat na linggo, yun po yung pinag-aralan natin sa Pilipos. At ngayon po ay 5 linggo tayo. Amen. Meron po tayong mga tanong sa buhay natin na minsan parang ang tawag sa tanong na to, hypothetical question. Or sometimes we may call it wishful thinking. Yung mga ang tanong na what if, o kaya yung if only, kung sana, ganyan. O kaya, ano kaya ako? Pareho lang ho yun, no? Pareho lang kung paano nyo siya gagamitin. Meron po tayong mga kung sana sa buhay natin. Tama po ba? Na minsan nasasabi natin sa ating mga sarili. Halimbawa, ganito. Kung hindi ka man nakatapos ng pag-aaral mo, kung sana natapos ko yung pag-aaral ko.
baka magandang trabaho ko ngayon. Parang ganyan, di ba? Kung minsan, ganyan po yung mga naiisip ng mga tao. Kung siya kaya kung sana siya yung napangasawa ko, hindi siguro ganito yung buhay ko. Parang ganyan. No, lalo na kung nagdaranas ka ng kahirapan, nagdaranas ka ng bat-bat ka ng problema, may mga maiisip ka sa sarili mo na kung kaya hindi siya yung nakatuluyan ko ngayon, ano kaya yung buhay? Siguro mayaman na ako ngayon. Parang inisip mo pala yung isang manliligaw mo na mayaman. Baka mayaman na ako ngayon kung yun ang sinagot ko. Diba? Minsan may mga ganyan. Hindi ko sinasabing lahat, pero may ganyan po. Kung tumangkad kaya ako, di sana basketball player na ako ngayon. Di ba? May mga ganyan po. Kung naging matalino sana ako, at marami pang kung sumobra lang ganda ko, baka artista na ako ngayon. Di ba? So, yung mga bagay po na yon na minsan na bibigkas natin dahil sa dala ng sitwasyon natin sa buhay. Amen. Kasi kung ano yung kinakaharap mo, minsan parang sa hindi mo nakikita yung solusyon doon sa problema mo, ganun na lang yung naiisip mo dahil sa iyong kabigatan. Alam niyo po ba sa Bible meron din ganyan? Kung sana, narito ka lang, Panginoon. Yan, basahin po natin yan. 2 beses po yan sinabi ng magkapatid sa John chapter 11 verses 21. Tingnan po natin yung unang nagsabi niyan. Sa John chapter 11, mahaba po itong kwento na to. Ito po yung kwento nung namatay si Lazaro. Si Lazaro, si Martha, si Mary ay mahal na kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Pero alam na natin yung kwento na to, nagkasakit si Lazaro at siya po ay namatay. Sabi sa verse 21, chapter 11 ng John, sabi ni Martha, sinabi ni Martha, ano na lang po yung babasahin ko, pwede niyong basahin yung buong kwento mamaya sa inyong mga tahanan. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Amen. Verse 32, inulit yung mga ganong, kung narito lang po kayo, Panginoon, sino naman ang nag-ulit nun? Yung kapatid naman ni Martha, na si Maria. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Amen. Salamat, Panginoon. Ano mga mensahe nakapaloob sa mga bersikulo na to, Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa. Nakita po natin to, dito sa Bible, meron ding mga ganito, Panginoon, kung naririto ka lang, hindi sana namatay yung kapatid namin. So, minsan nasasabi natin to, bilang tao, katulad ni Martha at ni Maria, bilang sila'y mga tao, namatay ang kanilang kapatid, wishful thinking na lang yun kasi patay na yung kapatid nila. Pero sana, Lord, kung nandito ka, hindi namatay yung kapatid namin. Alam kasi nila yung kakayahan, alam nila ang kapangyarihan ng Diyos, kilala nila ang Panginoong Jesus. Kaya nasabi po nila yon, kung narito ka lang, Panginoon, Lord, kung nandito ka lang, hindi mawawala yung kapatid namin. Sa atin naman, Lord, kung dininig mo lang yung panalangin ko, di ba, minsan ganyan, di sana ako ganito. Panginoon, kung dininig mo lang yung panalangin ko, di sana magaling na ako. Matagal na akong may sakit. Kung dininig mo lang ang prayer ko, di sana magaling na po ako. Panginoon, kung dininig mo lang yung panalangin ko, sana mayaman na ako. Marami na akong pera ngayon. Hindi na ako naghihirap. Hindi na ako nagdurusa. Amen. Parang ganun po tayo sa buhay ni Martha at ni Mary. Panginoon, kung dininig mo lang yung prayer ko, sana hindi ako ganito. Sana malakas ako. Sana katulad pa rin ako ng normal na ginagawa ko dati. Kung sana dinidinig mo lang yung panalangin ko, Panginoon, hindi ako mahihirapan ng ganito.
Talaga kayang hindi dinidinig ng Lord? Itong pagkamatay ni Lazaro, anong dahilan? Kung tutuusin, mamaya makikita natin, kaya niyang buhayin ng patay. Tama po ba? Lalo na nung panahon na yon na talagang nakakausap nila, kasama nila, physically, literally, si Jesus Christ. Hindi ba kayang buhayin ng Diyos si Lazaro? No, kaya niya. Ginawa niya nga eh. Pero bakit hinintay pang mamatay? Parang ganito, bubuhayin naman pala eh. Ba't hinintay pang mamatay? Tama. Minsan iisipin natin, bubuhayin naman pala ni Jesus Christ. Ba't hinintay niya pang mamatay? So katulad ni Martha at ni Mary, may mga bagay na hindi po talaga tayo maintindihan sa kaparaanan ng Diyos. May mga bagay na hindi natin maunawaan. Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung plano ng Diyos? Bakit nangyari yung mga ganito? Katulad ni Lazaro. Alam niya may sakit. Bakit? Doon pa lang sa verse 3, nagpasabi na yung magkapatid kay Jesus Christ. Ayan o, makikita po natin dyan. Nung nagkasakit si Lazaro, sige, basahin natin para makita niyo po. Umpisahan na natin sa verse 1, 11. May isang tao na angalay Lazaro, nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na si Maria at Marta. Si Maria, ito yung nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. So nakaabot sa Panginoong Jesus yung kalagayan ni Lazaro, buhay pa siya noon, may sakit nga lang. Amen. Nakita po ninyo, buhay pa si Lazaro pero alam na ng Diyos. Alam niya kung ano nangyayari. He is an all-knowing God, remember? No? Pero minsan, hindi nga natin maintindihan, alam niya may sakit. Hindi naman siya agad pumunta eh. Hindi siya agad pumunta. Hindi siya nagkumahog, napuntahan si Lazaro upang pagalingin. Sa totoo nga, kahit hindi siya pumunta, kaya niyang pagalingin yun para yung anak nung anak nung isang kapitan. Ano sabi nung kapitan? Panginoon, sabihin mo lang na magagaling ang anak niya ba yun o lingkod niya? O ano niya? Yung may sakit, natatanda niyo yung kwento na yon? Sabihin mo lang, gagaling siya. Kaya nga humanga ang Lord doon sa pananampalataya ng kapitan na yun eh. Hindi niya na pinuntahan pero gumaling. Amen. Kaya naman. Pwede naman gawin ni Lord. Pero hindi niya rin ginawa. Ba't kaya no? Hindi po ba kayo nagtataka? Pwede naman niyang gawin eh. Kahit di nga siya pumunta ron eh. Sa Betania kung nasaan naroon yung may sakit na si Lazaro eh. Hindi niya ginawa. Amen. Bakit? Ito nga yung mga bagay na minsan hindi natin maintindihan. Tayo na, naiinis na tayo sa sitwasyon natin, nagagalit na tayo sa kalalagayan natin dahil nahihirapan po tayo, pero hindi natin maunawaan, Panginoon, lumalapit naman ako sa iyo, dumudulog naman ako sa iyo, pero bakit ganito pa rin? Yun yung mga bagay na hindi na po natin kontrolado dahil hindi natin maaarok kailanman ang kaisipan ng ating Diyos. Dahil siya lang nakakaalam. Bakit nga hindi? Bakit nga hindi niya gawin? Pwede naman. Amen. So, ang tendency po minsan, pag ganito po yung kalalagayan natin, naku-question ng tao yung kabutihan ng Diyos. Yung goodness ng God, naku-question. Akala ko mabuti ang Diyos. Akala ko makapangyarihan ang Diyos. Akala ko magaling ang Diyos. Akala ko mabait ang Diyos. Kung gano'n, bakit hinahayaan niya mangyari yung mga ganito? Remember, may mga tanong po na ganyan. Kung mabait pala ang Diyos, bakit kailangan merong Satanas? Bakit siya lumikha ng demonyo? Di ba may mga nagtatanong ng ganyan? Makapangyarihan siyang Diyos. Bakit niya ginawa si Lucifer? Ba't siya gumawa ng demonyo? Ba't siya gumawa ng Satanas? Uulitin natin, hindi siya gumawa ng demonyo. Amen. Dapat maliwanag po sa atin yan. Hindi niya ginawa ang demonyo. Yung demonyo na yon,
Kasi yung mga anghel, parang mga tao din yan. Basahin po natin sa Bible. May sarili silang will, may sarili silang kaisipan. Kaya nga nakapag-rally sila eh. Kaya nga nakahakot ng maraming alipores si Lucifer eh. Kaya nilang magdesisyon by themselves. Amen. Kaya hindi ginawa ni Jesus ang demonyo. Ang ginawa niya isang napakagandang anghel, si Lucifer. Amen. So baka maniwala kayo na, oo nga no, kung talagang siya ay Diyos, ba't niya ginawa yung demonyo? Baka mapaganon kami. Babalik-balikan po natin yung Bible. Amen. Ngayon, singit ko lang ng konti. Medyo inaaral ko pong mabuti dahil nagkaroon din ako ng confusion. May nabasa ako doon sa social media. Sabi nung nagsulat, balikan niyo yung Israel kung ano talaga yung Israel. It is the name of a person. Hindi daw siya bansa. So medyo nagkaroon ako ng ano doon. Uy, ano to? Kasi bakit? May gera, di ba? Between Israel and Hamas. At matindi po ang nagaganap na labanan. Hindi biro kung magpatayan at kung pumatay. Isang beses may pinakita sa akin si Kate. Hospital ba yun? Hospital ng puro baby. As in baby na mga naka-incubator. Tinanggalan ng kuryente ng mga Israelita. Ano mangyayari sa mga baby? Patay. Di ba nakita yun? Mamamatay yung... Sabi ko, sa isip ko lang po ito, hindi ko kayo sinasaklawan. Kaya sabi ko sa inyo, now I am again studying. Ano nga ba yung Israel? Siya ba yung bansa talaga na yung pinili ng Diyos na sinasabi doon sa Biblia? Itong Israel na bansa na to? Kasi kung gano'n, bakit gagawin nila yun? Dahil sa paniniwala nila, yung mga baby pa lang na yun ay magiging mga bandido na. Kaya wala silang awa na tanggalan ng kuryente. Sabi ko, di ba sa gera may mga exemption yan? Alam ko may exemption sa mga gera. Pag ikaw ay medic, hindi ka nila pwedeng barilin. May mga rules yan eh. Hindi naman basta tirahan lang ng tirahan yung mga yan eh. Sabi ko, bakit pati baby? Bakit kailangan pati mga... Doon po nagdurugo ang puso ko. Bakit pati mga baby? Kung galit ka doon sa ano, hindi na kailangan idamay ng mga bata. Sa akin lang po yun. Kaya talagang kailangan nating manalangin not only for the country Israel, but also for those who are innocent people who are dying nang walang kalaban-laban. Na nagpapatayan sila ng ano. Kasi ang lumalabas sa balita, kawawa ang Israel. Napapansin nyo? Laging nakalagay, pray for Israel. Why? Because we all know that Israel is a nation of God. Nabansa siya ng Diyos. Pero meron akong nakita sa history kagabi lang, na yung pangalang Israel ngayon na bansa, ang nagbansag noon, taga-UN, year 1940s. Kaya sabi ko, oy, medyo nagiging interesting yung pagsasaliksik ko. Huwag kayong mag-alala, ipapaalam ko sa inyo kapag kumpleto na po yung pagsasaliksik ko. Sino talaga yung tinatawag na Israelita sa Bible? Sila ba yung mga taga-Israel o na bansa? O baka nga may iba? Remember, sino yung unang tinawag na Israel ng Diyos? Si Jacob. Diba? Pinalitan niya yung pangalan nung nakipag-wrestle si Jacob sa kanya. Tatawagin kita simula ngayon, Israel. Kaya medyo, wala po akong ano sa bansang Israel, ho. Kung yan ang pinili ng Diyos, walang problema dyan kung sila talaga yung tinutukoy ng Biblia. Naano lang ako doon sa, kasi pati yung mga baby ay nadadamay. Anyway, yun yung mga bagay na kailangan unawain nating mabuti. At balik tayo sa ating pinag-aaralan. Ayan. Minsan, pag ganito na yung kaganapan sa mga buhay natin, nahihirapan po tayo, nako-question yung kabutihan ng Diyos.
God, kung totoong mabait ka, ba't ganito? Ba't mo ako pinababayaan na ganito? Ba't mo hinahayaan na ganito yung kalagayan ko? Nahihirapan ako. Ba't mo hinahayaan na puro kami problema? Ba't mo hinahayaan na malubog kami sa sitwasyon namin ngayon? Isang ganon, naku-question na ang Diyos ng mga tao. Sasabihin ko na ng mga tao dahil kasama na ang mga mananampalataya doon. Minsan, naku-question talaga yung kabutihan ng Diyos. Dahil hindi natin nakikita yung full picture na plano ng Diyos sa atin. Dahil ang nakikita lang ng tao na katulad natin ay yung abot lang ng paningin natin at yung nasa harapan natin na sandamakmak na kabigatan. Yun yung nakikita natin. Sandamakmak na problema. Yun yung madalas nakikita natin. Yung kabigatan natin, yung sakit natin. Kahit kailan, hindi natin nauunang nakikita yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Nauuna ba tayong magpasalamat sa Diyos kapag may problema tayo? Di ba hindi? Anong nauuna? Yung greed mo, yung kalungkutan mo, yung pagmumurmur mo sa Panginoon, yung pagsasabi mo sa Lord, Panginoon, kung dininig mo lang sana ako, o kung dinirinig mo lang sana ang panalangin ko, hindi sana ako magdadanas ng ganito. Ganun agad po yung reaction natin kapag tayo po ay may kabigatan. Amen. Pero alam niyo, sabi ni Charles Spurgeon, to trust God in the light is nothing. Tignan niyo itong mabuti To trust God in the light is nothing. But to trust Him in the darkness, that is faith. Madaling manampalataya sa Diyos sa light. Yung maliwanag buhay mo, maayos yung buhay mo. Madali mo talaga masasabi na nanampalataya ka sa Diyos. Tama po ba? Pero doon sa dakong kadiliman ng buhay mo, kaya mo ba talagang manampalataya sa Diyos? Kaya mo ba talagang sabihin full 100% I am trusting my God? And that is faith. Madaling manampalataya pag wala kang masyadong kabigatan na dinadala. Pero yung nandun ka sa kadiliman, bahagi ng buhay mo na napakadilim, doon mo paganahin, doon natin i-work out, doon natin gamitin yung ating mga pananampalataya sa Diyos. Doon natin sabihin ng Panginoon, kahit na ganitong madilim, wala akong makitang kaliwanagan sa harapan ko. At titiwala pa rin ako sa iyo. Na mga ilang araw, ilang minuto, liliwanag din. Mawawala din ang lambong sa harapan ko. Amen? Sabi po sa verse, sabi ni Jesus Christ, tingnan niyo po yung sagot niya, doon sa verse 4, nung pinaalam sa kanya na may sakit si Lazaro. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Amen? Sabi niya. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan. Sino? Ang anak ng Diyos. Kita niyo, may ano siya may sariling kaparaanan ng Diyos. Kaya nga hindi natin siya pwedeng diktahan. Oh Lord, hirap na ako. Alam mo na gagawin mo. Dapat tanggalin mo na agad to. Huwag mo nang pinagtatagal. Ilang taon na dapat tinatanggal mo na agad-agad. Hindi natin pwedeng diktahan ng Panginoon. Bakit? Alam niya, sabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At maparangalan ang anak. Para bigyan ng kaluguran. No? Tignan niyo kasama niya na to yung mga alagad niya. Kasama na nila si Jesus Christ. Di ba meron pa rin naman talagang hindi naniniwala sa Kanya? Kaya gaano kahirap sa panahon natin ngayon na sabihin sa mga tao na manampalataya sa Diyos dahil hindi nila nakikita si Jesucristo. Hindi ganon kadaling maniwala sa hindi mo nakikita at nakakasama. Kaya nga ang mga tao, lumikha sila ng bagay na kung saan yun ang inaakala nila. Kasi ano ang tao more of
more of physical, more of vision. Yung mas gusto yung nakikita, nahahawakan, nakakasama, tangible. Pero kasi hindi ganun si Lord eh. Sabi sa John, di ba? Ang Diyos ay Espiritu. Kaya sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga ang salita dito, siya'y nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Kasi nga siya ay, ang totoong ano niya, Espiritu. Amen. So, nangyari ito, sabi ni Jesus Christ, para maparangalan ang Diyos at maparangalan ang anak ng Diyos. Lundag po tayo sa verse 14 up to 15. Sabi niya dyan sa mga taas na verse, natutulog lang si Lazaro. Yung mga alagad niya, hindi nila, akala nila literal na natutulog. No? Di pa nila pinuntahan kasi sabi ni Jesus Christ, natutulog lang si Lazaro. Pero sinabi niya na rin yung totoo kasi hindi nila maunawaan yung tinutukoy ni Jesus Christ. Sabi sa verse 14, dahil dito ay maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Para ano? Upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na. Puntahan natin siya. O diba, maliwanag ang layunin ng Diyos. Alam niya yung kaganapan, kapatid. Mga kapatid, alam niya anong nangyayari sa atin ngayon, anong nangyayari sa iyo ngayon. Alam ng Diyos. Parang ito yung kay Lazaro. Sabi niya, patay na si Lazaro. Pero, sabi niya, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak. Nagagalak ba siya na namatay si Lazaro? Hindi. Nagagalak ako na wala ako roon nung nangyari iyon. Bakit? Sa gagawin niya, kailangan meron silang, alam mo yun, di ba sabi ko nga sa inyo, kasama na nila si Jesus eh. Pero bakit ang sabi ni Jesus Christ dito? Upang manalig kayo sa akin. Bakit? Alam niya, hindi pa lubos ang pananalig kahit na ng mga alagad niya sa kanya. Mga tao sa paligid niya, yung may mga sumama pa nga dyan sa kanya eh. Si Tomas na tinatawag na kambal. Sama tayo. Yung iba rito gusto lang alam mo yun, makibalita, makiusyoso. Anong mangyayari? Pupuntahan nila si Lazaro. Alam nilang lahat na ang pupuntahan nila ay patay na. Amen. Pero ginawa ng Panginoong Jesus, hindi siya agad pumunta para ano? Para manalig ka. Para manalig kayo, sabi ni Jesus Christ. Ngayon kapatid, nauunawaan mo na ba? Na kung ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, nararanasan natin ngayon na kabigatan na hindi pa natatapos, hindi pa nawawala sa'yo, kung yan man ay sakit karamdaman o anuman, nauunawaan mo na ba ngayon kung bakit hindi yan nawawala? Upang manalig tayong lahat sa Diyos. Bakit? Alam ng Diyos, hindi pa full. Hindi pa puli yung pananampalataya po natin sa Diyos. Alam niya, nag-wait yung pananampalataya natin. Amen. Alam niya, nanghihina ang mga pananampalataya ng mga tao. Alam niya na meron pa rin hindi naniniwala sa Kanya hanggang sa mga panahon ngayon. Alam niya yan. Kaya nga sabi niya rito, nagagalak ako na wala ako roon. Para ano? Upang manalig kayo sa akin. That's why we have to trust the process. Di mo naiintindihan, pero yung pagtitiwala sa Diyos ay wag po natin iaalis. Amen. Dahil anong kasunod nito? Anong kasunod nito? Na gustong makita ng Panginoon, na gusto niya manalig yung mga tao noong panahon na yon na nangyayari ito. At hanggang ngayon sa panahon natin ngayon. Anong kasunod na magaganap dito? The people will see the great miracle, the great blessings of God. Merong malaking himala. Merong malaking pagpapala ang Diyos na ipakikita niya sa mga tao. Amen.
Basahin po natin sa 11:38 to 43. Tingnan po natin. John chapter 11, verses 38. Ito yung, nandito yung pinaka-shortest verse, John 11:35, Jesus wept. Dito tumangis ang Panginoong Jesus. Nakita si Maria kasi sobrang pagtangis, kaya pati siya. Ito, sabi niya, muling napahimutok si Jesus sa pagdating sa libingan. Ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, yung kapatid. Ano sabi ni Marta? Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Ilang araw ng patay? 4. May mga ano na to, may mga pag-agnas na kung tutuusin sa kahit sa panahon natin ngayon. Kaya nga mabaho na eh. Amen? Parang, mabubuhay pa ba talaga to eh? Mabaho na nga. Baka may nawawala ng something dito, may naaagnas-agnas na. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa'yo, na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Ano nangyari? Lumabas nga si Lazaro. Baka pag ako tumakbo. Hindi ho, di ba sa literal? Ay alam mo, patay na to eh. Eh pagkalabas ni Lazaro, nababalutan pa ng ano to. Imagine niyo, may, yung patay noon, binabalutan ng puting tela, di ba? Parang mami. O yun yung lalabas sa'yo. O di ba? Yun yung makikita mo. Yun yung sasalubungin mo. Ganoon po. Ayan o, lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kanyang panlibing, ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin siya at nang makalaya. And we know the history. Nabuhay si Lazaro. Pero namatay din siya ha. Pero nung panahon na to, binuhay siya ni Jesus Christ. Yun. Meron siyang nakahandang malaking himala at pagpapala na minsan masyado tayong atribida. Diba? Minsan masyado tayong nagmamadali. Masyado tayong, siyempre, dahil nga nahihirapan tayo, ang gusto natin, agad-agad. Alisin na ng Panginoon. Meron siyang, hanggang sa huling sandali, sinabi niya nang siya'y nananalangin. Para maniwala sila sa akin. Para manalig sila sa akin. Nakita niyo nung binasa natin? Bakit naganap ang lahat ng ito? Upang manalig yung mga tao na nandoon sa paligid. Upang manalig sa Kanya. Upang maniwala sa Kanya. Kasama na nila si Jesus. Literal na kasama nila. Alam niya, meron pa rin mga nagdadalawang isip at lubos ang hindi nananampalataya sa Diyos. Kapatid, kumusta pananampalataya mo? Talaga bang 100% masasabi mo sa sarili mo, nananalig ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, binibigay mo talaga yung buong pagtitiwala mo sa anumang kalagayan mo sa Panginoon? Kaya merong proseso tayong pinagdadaanan. Minsan, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, para manalig tayo sa Diyos. Minsan kailangan pagdaanan ng mga tao ang mga ganitong bagay. Bakit? Kapag walang ganito, hindi lalapit ang tao sa Diyos. Kapag walang ganito, hindi tatawag ang tao sa Diyos. Tama po ba? Mas madalas kapag okay ang buhay mo, ang paglapit mo sa Panginoon, maaaring, thank you Lord. Talagang alam mo yon, walang masyadong yung hinahanap ng Panginoon na relationship. Hindi ganon. Pero di ba kung ikaw ay talagang nalulugmok ang paglapit mo sa Diyos, ganon na lang kainam. May plano po ang Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, may kontrabida. Tingnan niyo sa verse 37. Basahin lang natin sa taas. Yung 11 lang. Diyan lang tayo. Ngunit sinabi ng ilan. Tingnan niyo nung hindi niya pa binubuhay si Lazaro.
nakapagpadilat ng bulag ang taong ito? Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Nakita niyo, may kontrabida? Meron talaga. Masasabi talaga nila yon. Pero may ibang layunin ng Diyos. At alam na natin ang layunin ng Panginoon. May ibang plano po ang Diyos. Amen. Ano kailangan natin gawin? Rest in the knowledge of God that is working. No? Magtiwala tayo doon sa karunungan ng Diyos. Sa kung ano yung ginagawa niya. Alam niya yung ginagawa niya. Para ma-fulfill yung layunin niya sa buhay mo for a greater good. Yung nakikita mo, kunwari ganito, yung nakikita mong makukuha mo pag nawala sa iyo yung mga kahadlangan na yan, isang gold bar. Pero ang plano pala sa iyo ng Diyos, 5 gold bar. Parang ganyan. Naunawaan nyo yung ano po, gusto kong sabihin? Minsan yung nakikita lang natin, yung abot ng kaisipan natin, ang sasabihin, ang gusto mo, alisin na ang Panginoon yung paghihirap mo. Bakit? Meron kang gustong maatim sa buhay mo. Yung nakikita mo lang yung abot ng mata mo. Ang nakikita mo, liwanag, eto. Pero meron pa palang ibang gustong ibigay sa iyo ang Diyos. Bukod doon sa gusto mong makuha. Bukod doon sa gusto mong makamit. May iba pa siyang gustong ibigay sa iyo. Mas maganda. Mas mainam. Mas mabuti. Kaysa doon sa ginugusto mo. Amen. Kaya po minsan, wag natin masyadong pilipitin ang Diyos doon sa gusto natin. We have to trust the process of God. At habang nandun ka sa sitwasyon na yon, na nahihirapan ka, katulad ng kila Martha at Mary, mahirap naman talagang tanggapin ang mamatayan ng mahal sa buhay. Tama po ba? Mahirap naman talagang tanggapin yan. Sino ba naman ang madaling makatanggap na mawala ang iyong mahal sa buhay? Parang ako, sabi ko, Panginoon, sana binigyan mo pa ng pagkakataon ng nanay ko na mabuhay. Marami pa kasi akong gusto sa kanya na hindi ko pa napaparanas sa kanya. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong plano. Talagang ang prayer ko noon, siguro kung umabot na magdamag para lang mabuhay ang nanay ko. Kahit alam kong matigas na siya. Panginoon, yung kalansay ngay, nabigyan mo ng laman. May mga ganyan pa akong prayer, which is true, sa Ezekiel. Amen. Dahil wala naman talaga imposible sa Diyos. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng questionin yon na hindi na nabuhay ang nanay ko. Alam niya kung anong mas mainam at mas mabuti. Baka yung gusto ko lang. Kung mahihirapan naman pala yung may katawan. Di ba minsan ganyan? Di naman kasi ikaw yung may katawan. Gusto mo mabuhay siya. Pero yung may katawan, kung mahihirapan naman pala, kaya kinukuha na ng Diyos. Tinatapos na ng Diyos yung kanilang paghihirap. Amen. Hindi nga natin alam yung ano niya Kaya nga balik ka dun sa Isaiah, balikan natin yung sinasabi sa Isaiah, yung kaisipan niya, hindi natin kaisipan. At kahit kailan, hindi natin maaarok. Hindi natin maaabot. Anong distansya? Langit at lupa. Kaya kahit marunong tayo, hindi mo pa rin maiintindihan ng lubusan ang buhay. Kung bakit minsan nangyayari yung mga mahihirap na bagay doon sa mabubuting tao. Bakit itong mayayaman? Mayaman na, lalo pang yung mayaman. Di ba? May mga tanong na ganyan. Itong mga to, mayayaman na, lalo pang yung mayaman. Ba't itong mga marami naman tao na masisikap? Bakit hindi sila naasenso? Pero masikap naman. Patas naman sa buhay. Pero bakit hindi yung mayaman? Di ba may mga ganyan po tayong mga tanong. Pero tanging ang Diyos ang nakakaalam ng sagot Hindi natin alam at hindi natin pwedeng sabihin, God, unfair. Mayaman na to ba't yung mayaman pa? Ito, nagsisika pa, hindi yung mayaman. Hindi natin pwedeng sabihin, unfair ang Diyos. Dahil mahal niya ang mga tao. Mahal niya ang lahat ng tao. Gusto niya nga lahat maligtas Amen po ba?
Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Hindi nawawala yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit paminsan, sumasama ang loob natin sa Diyos. Kahit paminsan, nagagalit po tayo sa Diyos. Kahit paminsan, nag-iisip ng ang mga tao ng hindi magaganda sa Diyos. Mahal pa rin ng Diyos ang mga tao. At tanggap niya. Gano'ng kabait ang Diyos? Tanggap niya ang mga tao. Amen. No? Kaya hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, kung sana buhay lang ang nanay ko ngayon. Diba? Kahit nanay ko na lang, wala na nga kaming tatay eh. Pero hindi nga tayo ang Diyos eh. No? Hindi nga tayo ang Diyos. Parang ganito. Ba't nung buhay, lagi kang busy? Parang ganyan, di ba? Nung buhay, lagi kang busy. Ngayon, wala na, sabi mo, bigyan ng pagkakataon para may panahon ka. Nung buhay may panahon ikaw yung walang panahon. Yan, ganyan. Tama po ba? Kasi kadalasan ng mga tao, pag wala na yung tao, saka mo sasabihin, mabuhay ka lang, o lumakas ka lang. Mag-aano tayo, ganyan. Kapag may sakit, pakakainin na, ano gusto mong pagkain? Bibilin mo, di ba? Kahit nahihirapan ka, bibilin mo. Pero nung buhay, nag-request sa'yo, bilhin mo ako lechon manok. Wala ka tayong pera lechon. Nung buhay, nagre-request, hindi mo bibigyan. Pagka wala na, sabi mo, mabuhay ka lang kahit anong gusto mo. Paano pa? O kayong may mga magulang pa, alagaan niyo yung magulang niyo. Lagi ko itong sinasabi sa may magulang pa. Alagaan niyo po yung mga magulang ninyo. Dahil hindi natin hawak ang buhay. Akala mo malakas pa, ayos pa, di ba? May mga ganyan eh. Amen? Para hindi ka na dumating dito sa punto na to ng buhay mo, kung sana, yan. Kung sana noon, mas naglaan ako ng oras. Wala na yun, hindi mo na mababalik. Si Superman lang nakagawa noon, and that is just a fairy tale story. Yung binalik niya yung panahon nung namatay si Lois Lane. Fantasy lang yun, hindi totoo yun. Kahit kailan, hindi na magaganap yun. Ang katotohanan, babalik ang Panginoong Jesus. At yun yung paghandaan po natin. Amen. Huwag na tayong mabuhay doon sa kung sana ganito ako. Di sana. Mga ganyan ba? Huwag na tayong mabuhay doon sa what if only. Huwag na tayong mabuhay sa ganon. No, i-let go na po natin yun. Bakit? Ikaw rin mahihirapan sa kakaisip eh. Asawa mo na, iniisip mo pa, sana hindi siya yung napangasawa ko. Kundi sana siya yung napangasawa ko, siguro ang ganda ng buhay ko. Asawa mo na. Ang gusto mong gawin dyan, soli mo sa nanay niya. Di ba? Wala na nga. Hindi na, ganun eh. Ganun ba kadali yun? Hindi. Huwag na po tayong mabuhay sa that's just wishful thinking. Pagtuunan ng pansin natin mga bagay na makalangit. Amen. Na habang nandun tayo sa proseso na mahirap, nananatili po tayong tapat sa ating Panginoong Jesus. No? Manatili po tayong tapat. At manalig sa Diyos. Yun yung gusto ng Diyos. Dumadaan ka dyan sa proseso na mahirap. Magpatuloy ka. Magpatuloy tayo sa pananalig, magpatuloy tayo sa pagtitiwala, magpatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Hindi siya kailanman nagpapabayan sa sitwasyon ng kanyang tapat na anak. Aahon na di aahon kanya. Sa ngayon, hindi mo pa nararanasan ng pag-ahon ng Diyos, manatili po tayong tapat lahat. Iaahon ng Diyos ang kalagayan nating lahat. Iaalis ka ng Diyos doon sa sitwasyon na ayaw mo. Magtiwala lang po tayo.
At hintayin natin yung tamang panahon ng Panginoon. Isaiah 60, verse 22. Anong pangako niya doon? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pag tama na yung panahon niya, yung oras niya, siya mismo ang gagawa at ipangyayari niya yung dapat maganap. Kahit anong sibat na kaharang dyan, pag si Lord ang gumawa, walang sibat-sibat. Walang harang-harang. Pagkalooban ng Diyos, magaganap, tandaan niyo po yan. Walang harang-harang. Ilang beses ko na hong napatunayan to. Pagkalooban ng Diyos, kahit sino pang humarang sa harapan mo, tatanggalin niya lahat yan. Para mapangyari yung kalooban niya sa buhay mo. Tatanggalin niya lahat ng balakid, lahat ng umaharang sa'yo, tatanggalin niya lahat yan. Para Para makapagpatuloy ka, kapatid. Basta nananatili ka doon sa kanyang pananampalataya. Hindi ka tatalikod. Amen. Yan, mag-move on na po tayong lahat doon sa what if only, kung natapos ko lang yung pag-aaral ko. Diba? Wala nang mga ganoon-ganoon. Kung may panahon ka pa, di mag-aral ka ngayon. Diba? Hingin mo sa Panginoon. Kung kalooban ng Diyos, sinasabi ko nga sa inyo, pag kalooban ng Diyos, wala pong makakahadlang dyan. Gagawin at mangyayari ang lahat ng bagay. Maniwala po tayo dyan. Bakit? Kasi sabi niya walang mahirap sa akin. Pag gusto ko, walang mahirap sa akin, which is totoo. Katulad nito, nangangamay na si Lazaro. Nahirapan ba siyang buhayin? Hindi. Saglit siyang nanalangin, tapos sinigawan niya lang, Lazaro, labas! Tayo agad si Lazaro. Ganun yung pananampalataya. Parang sinasabi niya doon sa mga tao noon, tingnan niyo anong kaya kong gawin. Kasi hindi pa lubos ang pananalig niyo sa akin. Tingnan niyo kung anong kaya kong gawin. Alam niyo yung mga kaisipan na ganito, yung mga kontrabida sa verse 37, nakapagpadilat ng bulag, pero si Lazaro hindi man nabuhay, hindi niya nahadlangan na diba? Parang marunong pa talaga sa Diyos ang mga tao Ganyan naman mabibilis ang mga tao, magbigay ng komento, magbigay ng mga salita. Diyan mabibilis ang mga tao, pero ipagawa mo sa kanila. Kaya sabihin mo, mauna ka. Sabihin mo, magbago ganyan. Sabihin mo, mauna kang magbago. Ayaw na niya. Diba? Amen po. Sabi nga, in every circumstances, we can trust the wisdom of our faithful and loving God. Magtiwala po tayo sa tapat nating Diyos. Sa kung ano yung karunungan na gusto niyang makita nating lahat. Kung paano siya gumalaw, kung paano siya kumilos, kung paano niya ipapakita sa atin yung greater miracle, greater blessings ng buhay po natin. Huwag lang po tayong mainip, huwag lang natin diktahan ng Diyos, huwag lang tayong marunong pa sa Diyos. Huwag tayong mas talino pa sa Diyos dahil kahit kailan hindi yan mangyayari. Ang Diyos ay Diyos at tayo, tao ay tao. Limitado ang kaalaman, limitado ang kakayahan, limitado ang karunungan natin. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, siya yung bahala. Siya po ang bahala sa lahat. Amen. Kung ano meron po tayo ngayon, yung mga yan ay mga pagpapala. Kaya huwag mo nang sabihin kung sana iba yung napangasawa ko. Di sana mayaman na ako ngayon. Pagpapala po yan, yung mga asawa natin. Dahil meron silang mga ginagawa na hindi naman talaga natin kayang gawin. Amen. Na minsan, o madalas, naiinis ka, pero sa totoo, hindi mo naman kinakaya talaga kung ikaw lang mag-isa lahat. Mahihirapan ka. Mahihirapan at mahihirapan ka.
Ano yun sa dalawa, whether babae or lalaki. Kasi talagang, ewan ko, aprobado na po yata yung divorce bill ngayon. Aprobado na, di ba? Tama ba ako? Anong update nyo? Hindi pa ba? Parang, kasi sabi nila, okay na raw yung divorce bill eh. May mga kaso yung mga ganyan na sabi sa Korinto, may mga inaalaw, pero hindi lahat. Bakit? Tingnan nyo, batas yan, di ba? Batas yan na kailangan sundin. Pero sa totoo, galaw ng kaawayan. Bakit? Wawasakin niya, winawasak niya yung mga pamilya eh. Kasi, konting kibot ngayon, hiwalay. Di ba? Konting kibot, konting nahirapan, hiwalay. Konting hindi nakapagbigay, hiwalay. Konting away, hiwalay. Wala na bang effort na ayusin, magsumikapan? Diba? In the first place, sino ba namili niyan? Wala naman ibang namili niyan. Di tayo-tayo din. Tama po ba? No? Kaya mga kapatid, huwag na mabuhay dun sa gano'n. Ako kahit na anong what if si Piolo Pascual na pangasawa ko, wala nang mangyayari, hindi na talaga mangyayari yun kahit na gustong-gusto ko si Piolo Pascual. Baka nga hindi ako pansinin doon. Buti na lang, malapit-lapit sa pangalan niya. Tanggalan na lang ng I. Di Polo na. Polo Pascual, kumulot-kulot lang ng konti. Diba? Sabi ko, ang kagwapo-gwapo nito. Saan ganito yung napangasawa? Wala na. Sabi ni Kate nung minsan, nagkukwentuhan kami. Mama, kung di si Papa na pangasawa mo, di wala kayo, sabi ko. Hindi lalabas din siguro kami. Hindi kayo lalabas. Sa ibang magulang, hindi. Kasi jeans namin kayo. Diba? Hindi natin alam. Hindi talaga sila lalabas sa iba. Parang ganyan. Huwag nang mag-what if ng ganon. Kung baga, ayusin na lang yan. Kapatid, ayusin ko anong dapat ayusin. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Amen. Nagkakasala ka pa, magpapantasi ka pa nang wala sa oras. Marurumihan yung isip mo. Ganyan po nagkakaroon ng danger sa mga mag-asawahan na, lalo na kung mga bata-bata pa. May nabasa akong libro, sabi ng libro na yon. Kung may asawa ka na, huwag ka na makikipagkaibigan doon sa alam mo na mai-inlove ka doon sa tao na yun. Bakit? Pwede kasing mahulog ka. Halimbawa, ganito. Dati mo pala siyang ex. Ganyan. Friends na lang kami ngayon. Kung lagi kayong magkasama, hindi ba may temptation? Mabubuhay yung yung mga namatay sa inyo noon, mabubuhay uli. Wag na lang. Kasi alam nyo, banal po ang pinagsama ng Diyos. Yun ang dapat pahalagahan ng mga tao ngayon, ng mga mananampalataya ngayon. Again, ang magnanakaw, ang dyablo, nandyan para magnakaw. Huwag niyong hayaang nakawin ng dyablo yung kaligayahan ng pamilya ninyo. Huwag niyong hayaang nakawin ng dyablo yung pamilya niyo mismo. Paano niya nanakawin? Sisirain niya. Huwag nating hayaan yan. Kasi yung mga simpleng gano'n na what if. Tapos binabalikan ka pa nung, halimbawa lang gano'n, may bumabalik sa'yo. Binabalikan ka, tapos tanggap ka raw, kahit may anak ka na. Ano na? Bibigay ka na ba o hindi? Parang ganyan. Di ba? Kaya mag-ingat po tayo sa mga wishful thinking po natin na minsan lumalampas na tayo sa boundary bilang mga mananampalataya. Just trust the process of God. Kung nahihirapan ka, anong susi? Manalangin, magtiwala sa Diyos, lumapit sa Diyos, mas lalong kumapit sa Diyos. Yun po yung susi.
nating lahat. Tanging ang Diyos lang ang makapagliligtas sa atin kahit sa anong sitwasyon na meron po tayo ngayon. Amen, mga kapatid. Amen. Dalahin ko po, meron po kayong natutunan. At gusto ko lang din magbigay ng paalala. Dahil holiday ngayon, ang mundo nagse-celebrate ng... Nagtataka naman ako, no? Araw ng patay, bakit kailangan i-celebrate ng masaya sila? Di ba dapat nga medyo... Hindi ka naman iiyak ng iiyak, pero ang inaalala mo yung nawala sa'yo na mahal sa buhay. Pero tingnan yung ginagawa ng mundo. Nagpa-party, nag-Halloween party, nagko-costume party, at tuwan-tuwa sila sa kanilang mga ginagawa again and again. Ang mga tunay na Kristiyano hindi nakikiisa sa mga ganyang uri ng gawain. Kahit yung mga anak ninyo, wag ninyong hahayaan makipag-trick. Hindi lang naman, hindi. Kahit candy lang naman to, hindi pa rin. Di bumili ka ng candy, bigay mo sa anak mo. Ba't kailangan pang mangapit bahay? Kasi alam mo naman na ganun nga yung essence nun. Trick or treat. Oh, alam mo naman di ba? Ba't kailangan pa? Di mga bata lang, ganyan ang katwira ng mundo ngayon. Mga bata lang naman yan, kasiyahan lang naman nila magkaroon ng candy. Hindi. May pinagmulan yan At hindi na natin yung babalikan, ituro ko na yan dati. At marami ng beses na ituro yung Halloween na yan, hindi po tayo dapat nakikiisa sa ganyang mga uri ng gawain. Lalo na kahit nasabihin mong bata pa, yung mga anak nyo, dadamitan ninyo, kukostyuman ninyo ng kung ano-ano, hindi dapat. Kasi natutuwa si Anton LaVey. Diba? Sabi niya, natutuwa ako dahil minsan sa isang taon ang mga Kristiyano nakikisaya sa kanila. Kilala niyo si Anton LaVey, di ba? Hindi niyo kilala? Research niyo kung sino si Anton. Amen. May mga history po kasi yan na hindi na natin dapat inaano. Kaya paalala lang po, kahit nasabi mong bata lang naman to, laro-laro lang nila. Hindi. Hindi, yun nga yun Bata pa lang, ipamulat mo na yung totoo. Ituro mo na kung anong totoo. Sabi sa Deuteronomy, bata pa lang yung mga anak nyo, turuan nyo na sila ng mga salita ng Diyos. Amen. Kaya wag po tayong makikiisa. Hindi bawal pumunta ng sementeryo, baka ma-misinterpret nyo ko. Hindi po bawal. Hindi bawal dumalaw sa mga mahal sa buhay. Ang hindi po natin pinahihintulutan ay yung sasama ka doon sa mga party-party na yan at makikiisa ka doon sa ginagawa nila na yan na alam naman na natin kung anong history niya. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Minsan pa, kami po ay binibigyan mo ng lakas. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng motibasyon upang minsan pa patuloy na lumaban sa mundo na to, lumaban sa buhay na to, maging malakas, maging matatag ang bawat isa sa amin. Hindi na po biro ang mga kinakaharap po namin ngayon, pero nagpapasalamat kami, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Yesus, dahil sa iyong kabutihan, nililigtas mo talaga kami at patuloy mong binibigay ang mga salita na to. Nawa, O Diyos, huwag na kami mabuhay doon sa parang nagpapantasize pa kami ng mga what-ifs namin or if only. Tulungan mo kami hanggang ngayon na yung mga isip namin mag-focus kung sa ano yung mga makabagay na panlangit. Yun yung ipunin namin. Yun yung gawin namin. At sumunod kami sa iyo. Sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa at sa lahat ng mga nakakapakinig ng salita na to, O Diyos. Ang katotohanan ang magpapalaya sa mga tao. Dalangin namin, Panginoon, na mas marami nang lumaya sa katotohanan sa pamamagitan ng mga salita mo. Lumaya po ang mga tao na patulot na tinatanikalaan ng Diablong Satanas ang mga tao sa mundo na to, God.
At dalangin po namin, huwag kaming makiisa. Huwag kaming makisama. Huwag kami, Panginoon, makibahagi sa anumang gawain ng mundo na to, lalo na't ito'y kasuklam-suklam sa iyong banal na harapan. Kaya maraming salamat sa pagliligtas mo po sa amin. Hindi lang doon sa pagkakaroon ng pangalawang buhay na kapiling mo. Kung hindi kahit nandito kami sa lupa, naroon ang pagliligtas mo sa aming lahat, Panginoon. Kung paano kami mabubuhay sa mundo na to. Salamat, Panginoong Yesus. Pinupuri ka po namin. At ito ang aming dalangin sa iyo. Amen.